Good morning para sa bansang Pilipinas. Good afternoon and good evening sa sanang sulok ng ating mundo. So, patuloy ko ang buhay ko. Buhay ko muna kasi nabugbog na ng salita ang ating Pangulo. Hindi ko mga alam kung paano pa ma-resolve ng ating Pangulo nito. Sa dami ng kanyang opposition, bumabatikos. Bakit nga ba nagsimula ito? Hindi ko maisip kung paano niya ma-recover ang mga issue laban sa kanya. Pero alam ko, may solusyon eh. Yung 20 pesos, may solusyon yan kung gagawin nila. Sabi nga ni Atty. Vic Rodriguez kung kaya, ay may paraan. Pag hindi kaya, maraming dahilan. So, totoo yan. Kasi sabi ko nga, bahagi ako o parte ako sa plano na yan na yung 20 pesos, kaya, sa kooperatiba ang solusyon dyan. Kooperatiba para bumaba ang mga bilihin sa lahat ng sulok ng Pilipinas. Pero, ang kumontra kasi dito, siguro maaaring nag-leak yung information na ganun ang plano ng ating Pangulo. So, sino ba ang representante? Pero bago nga pala yan, kasi buhay ko ito, pero ipinapasok ko lang, naipasok ko pumasok sa isip ko, So, payagan nyo naman ako. Okay. Siguro maaaring may nag-leak doon sa information na yun, na ang mga oligarchy o yung mga Ayala Boys o sa Forbes Park nakamonitor. Kasi pag iginawa ng ating Pangulo, ginawa ng ating Pangulo yun, babagsak ang mga multimillionaire. Lalo na sa business ng sa prime commodities. Prime commodities, bababa. So, tatamaan ang mga negosyante dito. Pero si Secretary Villar, si dating Senate President Villar, hindi sila maapektuhan. Kasi ang kanila ay mga housing, mga developers sa mga ganon. Ang tatamaan lang siguro doon yung alpalan nila. Alpalan. Yung ang tawag doon sa Villamor, Villa Vista o yung may mga mall nila. Yun ang tatamaan lang. So, balik tayo. May nakasilip yata. So, ang kumontar dito, ang First Lady. First Lady ang gumawa na una, analysis ko before the election, ganun na talagang karakter ng ating First Lady. Pangalawa, powerful na siya. So, kaya niyang gawin lahat ng gusto niyang gawin. Kasi asawa nga ng presidente. Pero hindi niya alam na sinisira niya ang kanyang may bahay. Okay. Ang kanyang asawa. So, yun ang sinira niya. So, yun. Dahil sa gawa ni First Lady, hindi lumalabas yung plano. Kasi may plano nga doon, pero hindi ko lang muna i-detalye ang mga plano na yan. Pero kayang gawin, through cooperative, na bumaba yung mga primary na mga bilihin, mga basic needs na ng isang tahanan. So, ganon. Kaya, yun ang nakita kong solusyon para mahinto yung issue laban sa kanya. Kasi magre-recover Kasi ang target natin dito sa totoo lang, ang propaganda o ang labanan, labanan ng ng mga tao kung saan naniniwala ang tao, kung saan naniniwala sa tama at maganda. So yan ang labanan. Hayaan mo yung mga middle class, upper class,
Alam na nila yun. Hindi na kayang bulahin natin yun. Hindi na natin kayang bulahin yan. Yung middle class, yung upper class, hindi mo na kaya. May decision na sila. So, no need to give propaganda para sa kanila. Ang target natin dito, para sa kaalaman ng mga level ng mga yung kulang sa mga ganitong sistema, sa political propaganda, political objective. Ang kinukuha dito lagi, even during the election, before the election, yung lower class. Kasi parang pyramid, di ba? Pyramid. Okay, pyramid. Tatlo lang yun sa tao sa taas. Tapos sa middle, kukunti. Pero sa baba, napakarami. Sa butante. Butante kasi dito. Butante ang labanan dito. Tandaan nyo. At saka tao dito ang target. Yung nasa baba. Pyramid, ang dami, di ba? So, yun ang target natin. Sabihin na natin sa media, sa local media, sa mga propaganda, sa politics propaganda, at sa vloggers propaganda, ganun rin. Real talk, di ba? Okay. ganun ang target. Kung sino yung makakuha sa lower class, may pag-asa na mananatili sa kapangyarihan, katulad yan ng People's Initiative. People's Initiative. Ano ang unang step ni Tambaloslos? Ang unang step ni Tambaloslos, yung mga sinungaling sa Congress, yung tatlo. Si Brosas, si Manuel, may isa pa. Nakalimutan ko, isa Castro. Brosas, Castro, at si Manuel, yung matalino. Pero natin muna sa Senado, ewan ko lang kung hindi pa siya congressman. Nung naging congressman ako, pag umasta talagang kapanipaniwala siya. Okay, so much for that. So, yun ang unang target ni Tambaloslos. Bakit? Sila ang malakas mag-impluensya sa masa. Tingnan mo nung makuha ni Tambaloslos. Mayroon bang mga rally-rally dyan? May rally ba? Na mga yung mga komunista? May narinig ba? Iba ngayon ang nag-rally. Pero ibang term, prayer rally. Wala na yung activist rally. Wala. Kasi yung mga profesor ng rally ay nakuha na natin Tambaloslos, kaya magaling. Magaling may manlin lang, So ngayon yan. Iba na ngayon na dati activist rally, ngayon prayer rally. So much more kasi mayroon talagang dahilan kaya dapat magparamdam tayo, makialam tayo sa ating bayan. Ang mas mahirap kung hindi ka nakikialam. Kung hindi ka kasi nakikialam, pagising mo, iba na pala ang mundo. Kung nakialam ka, nakialam tayo, may karapatan tayo, may idea tayo. So much for that. Regarding niya sa bagay na ibang kasi ang kwento ko Napunta lang tayo doon sa bagay na yan, marami pa ako idagdag dyan, Okay, punta ako sa kwento ng buhay ko, kwento ng buhay ko. So, approve na, may order na ako, schooling. So, sa 4 years, 4 na taon yan, 4 na taon akong buhay estudyante. Nasa bahay lang ako. Kaya sabi ko, napakaswerte. Isa ako sa pinakaswerte. Meron 4 na taon, civilian na ang ginagawa ko. Kaya ako minsan, pag kumukuha ako ng sweldo, hindi pa naman uso ATM nun, ETF. Kung kumukuha ako ng sweldo, pumunta ng kampo, naka-uniforme ako. Kasi meron mo 4 na taon, hindi ako naka-uniforme. Bakit ako mag-uniforme? Saan ko gagamitin yung uniforme? So, minsan, pag kukunin ko yung sweldo ko, ay nag-uniforme ako. Okay. So, napili kong school. Yung dati kong school, Arroyo University. Doon ako nag-umpisa ng first year college. Doon ako private. Private pa lang ako noon. Nag-aaral na ako Kaya sa mga ibang sundalo dyan,
at saka mga ibang officer, huwag tayo maging tawag nito, makasarili. Kung hindi man nakakasagabal sa duty, ay payagan natin ang ating individual na mga tauhan. Bagkos, nagiging effective sila. Kasi doon sa aking request ko for schooling, request for 110 yun, anong ginamit ko. So, nag-request ako. Nakalagay doon na I will not hamper my official duty. Bagkos nag-double time pa nga ako kasi mabawi ko lang ang trabaho. Pero that time, nung nag-schooling ako, ang na-recall ko kasi noon, ako ay Miss Sergeant. Miss Sergeant. Pero before that, kasi private pa ako, hindi ko alam kung saan ako assign noon, nakalimutan ko. Pero nung 15 na, kasi 15 ako na-recall ko, naka 1 year na kasi ako, so tapos na ako, magsi-second year college na ako. Ako ay naging Miss Sergeant. Ang pinapakain ko, mga officer pinapakain ko. Walang libre doon lahat sila magbayad. Mayroong isang officer, kunwari makiki-billiard officer, tapos makikigrupo, hindi ko na nabagitin yung pangalan na yun Billiard siya, billiard. Tapos pag alam niya may mga senior, doon siya lalapit. Doon siya uupo. Kwento ko lang yan. Doon siya uupo sa mga senior officer. Pinabigyan ko na sa mga tauhan ko. Ang tauhan ko noon, mga drafty, trainee, So, pero meron ako assistant. May assistant ako. Senior sa akin, pero assistant ko. Kasi, ewan ko bakit assistant ko senior sa akin. Senior sa akin ng 2 taon, 1 taon. Okay. Kaya hindi ko rin siya nautusan. Sabi ko, Sarge, baka kung sakaling maliit ako, ikaw muna bahala. Okay. So, umupo na, pagkain. Sabi ko doon sa tawang ko, huwag mong bigyan nyo na yung official na yun hayaan mo siya mag-antay. Kasi hindi nagbabayad, mahigit sa buwan na hindi nagbabayad. Aywan ko lang, basta hindi nagbabayad. Sabi ko, huwag mong bigyan. Okay. Matapos yung pagkain ng mga senior officer, siya, first lieutenant that time Okay. Siya siga doon, talaga siga yun. May kwento ako doon sa kwento siga, So, may kwento ako magandang kwento, Okay. Para ito sa mga sundalo at saka mga civilian na hindi alam nila yung mga may kalukuhan sa loob ng kampo, Okay. Hindi ko na. Malapit na matapos, wala pang nagsiserve sa kanya. Sabi niya, nakita ko pasilip-silip ako sabi niya, bakit wala pa akong pagkain? Sabi nung official na yun, Sir, ayaw ni Pepsi Mitran na bigyan kayo. Putang kasi siga nga yun wala, hindi siya takot sa mga senior niya, siga siya Okay. So, tawagin mo nga. I-report ako, reporting sir. Pero malayo ako kasi baka suntukin ako Uso pa suntukan doon. Malayo ako. Bakit ayaw mo akong bigyan ng pagkain? Sabi sa akin. Ang sabi ko, sir, hindi kasi kayo ng babae. Putang ina, hindi narinig ng mga senior. Medyo natawa yung mga senior. Ganun, kaya pala hindi ka pwede bigyan, hindi ka nang babayad. Halika nga. Ang nangyari, atas kami. Takasan ka ba? Sir, taga Mindanao, sir, ako. Ano ka? Waray-waray, sir, sabi ko. Sarap mong kabugin, distansya lang ako. Ngayon, dahil galit, babalikan kita, sabi sa akin. Hindi ko alam babalik, magbabayaw, kukuha ng 45. Babalikan. Ano ginawa ko, tumago ako, kung saan ako tumago. Pumisto, sabi ko sa tawang ko, pag pumasok, si sir, sabi ko, at may dalang baril, kakatukin mo lang ako ng isa. Alam ko nang gagawin. Alam ko nang gagawin. Hindi ko na ikwento kung ano ang gagawin ko. Basta alam ko nang gagawin ko. Okay. So, maghapon wala naman dumating. So, nakikiramdam ako. Ito na naman ang sitwasyon,
Di punta kami sa headquarters sa Special Armor Brigade. Siga yun eh. Ha? Siga kasi yung tiniente na yun eh. Ha? Siga eh, tiniente eh. Okay. Nagkataon naman na nandun ako sa headquarters ng Special Armor Brigade. Yung Special Armor Brigade, yun ang headquarters ngayon ng SOCOM. Ano? Yun ang headquarters ng SOCOM ngayon. Ngayon, nakailira. Medyo pang second to the last ako. Kabog siya, kabog. Uso kasi uso suntok noon. Kabog. Ang iba, napapalod sa sakit. Ang iba, salamat ka, kaibigan kita. Sabi sa akin, hindi ako ginabog. Pasalamat ka, kaibigan kita. Di lusot. Pero yung tawa ko, simple lang kasi iba noon. Nakakatakot talaga kasi may bugbog eh. Bugbog sarado kapag nagkataon. Hindi po, may body contact noon. So, tapos na yun. May isa pang kwento, dagdag ko sa official na yun, ano? Patawag mo nga si Kwan ganito, Lieutenant. Kasi yung brigade commander na yun, may nagsabi sa kanya, sir, si ganito, si Tiniente ganito, sir. Nandun lang, sir, ayaw ko kung anong ginagawa, nagsusugal yara, office out. Tawagin mo nga si Lieutenant. Hindi ko nabagin ang pangalan niya. Magaling ito, matalino ito. Kaya lang sobrang talino ka. Nasobrahan. Ganun, no? Bahala na kayo doon. Di, report. Pumunta yung Office of the Brigade Commander. Ang Brigade Commander yata noon ay si General Padilla o then Colonel Padilla or Chief Staff. Ang nagpa-report siya nga si Colonel Ong. Di ko matandaan eh. Basta report. Sir, pinareport ka ni Colonel ganito. Sabihin mo sa kanya, mag-antay siya, tapusin ko lang ito. Ito naman ungas na PFC, senior sa akin. PFC siya that time, corporal na. Sir, sabi ni Lieutenant ganito, Lieutenant Tambalusos, sabi natin, Lieutenant Tambalusos, sir, mamaya daw, sir, tatapusin niya lang daw. Ay, God damn it! Sabi nung Colonel na yun. Colonel Padilla or Colonel Ong, alin sa dalawa? Yung Padilla kasi mabait yun, yung Ong, ako, warrior yun. Warrior si Colonel Ong, Ramon Ong. Okay. Di, parating na siya. Pinto na ng sundalo. Hindi ko alam, hindi ko na itanong sa kanya. Gonzales yun eh, pero hindi ko na kumplito kung sino yung Gonzales yun. Hindi ko alam kung galit siya or sinunod niya lang sinabi ni Lieutenant Tambaluslos. Okay. Reporting sir. Ikaw, Lieutenant Tambaluslos, office hour na office hour, naglalaro ka? Hindi ko na alam ang sagot nun. Basta, gano'n lang ang nangyari. So, ang point ko doon, kinakaya niya yung mga senior niya. Kasi, bukoy-bukoy na natin hindi. Senior ni Kwan yun, sir. Senior ni Captain Dado yun. Senior ni Captain Dado. Malayo sa pagka-senior. Nasa 7 ang class niya eh. Okay. So, nangyari, yun. Kaya mula noon, magbarkada kami. Magbarkada kami ni Lieutenant Tambalos. To continue, nag-aaral ako ngayon. So, nagdo-double time effort ako. Dahil alam ko, pinagbigyan ako mag-aral. Pinagbigyan ako mag-aral. That time. Kasi private nga ako, pinayagan ako. Mahirap mangyari yun na private na pinayagan ka mag-aral. So, balik ako ngayon sa na-aproban yung schooling ko na 4 years. Okay. No, 4 years, enroll ako sa Aurelio. Irregular second year ako. Nag-aaral ako. So, nag-aaral. Tapos school, bahay. School, bahay, school, bahay. So, wala akong marirecall doon na mga extra na kalukuhan. Kasi talagang aral lang ako. Kasi pag-uwi ko, kasama akong pamilya ko. Kaya parang nga civilian lang ako. So, gano'n. 3 kami magbabarkada noon.
Tatlo kami barkada, ito bibigyan mo ng puntos. Yung dalawa na yun, paras kami scholar yung si Late Sergeant Villegas. Pero nakapagtapos na ng college yun, nung namatay, kasi siguro sobrang inom, kasi wala kaming ginagawa, kundi maglaklak lang. Namatay. Sumunod, yung isang classmate ko, I'm sorry si Late Lieutenant Taklibon, nagkasakit siya, kaya nag-early convalescent retirement yata, parang ganun, para pagpahinga niya na lang. So, siyempre, pumanaw. Yung dalawa na yun, magagaling na sundalo yun. Ang layo ko sa kanya. Ang layo ko sa tutulak. Kasi, graduate sila with honor. Ako graduate with appreciation. Natapos lang Pero, ang lagi kong iniisip, because alam ko na ang average lang ako, or below average, sabihin natin. Pero dahil alam ko yun, ang kahinaan ko, we will excel in other aspect. In other aspect. So, saka ko pag-usapan yung military dyan, Kung makikita niyo pagka-military ko, sobra ako sa yung mga routine job. Laging nag-i-excel ako doon. Doon ako nagpapakita ng galing. Kasi alam ko, hindi ako pwedeng makisabayan sa mga magagaling. Ang problema, magagaling sa sulat, pero kulang sila sa actual o combat exposure. Kulang sila. Kasi ako, talunin ko lang muna, from second lieutenant to retired, enhance ako on the field. Saka ako ikipinto yan. Okay. So, schooling, ganun. Nakatapos ako, ROTC. May remaining 2 years ako, nag-ROTC ako. Yung isang kasama ko, yung isang scholar ko, sabi ko, pare, kailangan maka-adego tayo ng ROTC. Kasi pag hindi, ma-overage tayo. Sabi niya, kulang ako sa budget sabi ko, ikaw, kung nauna ako sa kanya ng 1 taon. After 1 year siya, saka umabol. Kinuha ko lang ng 1 year yung advanced ROTC ko. Cross-enroll ang ginawa ko. Salamat ako, shout out ko kay then Captain Ferrer. Then Captain Ferrer, taga-Bangad. Captain nyo. Sir? Naisa ko masuki na taga-subaybay sa akin. Sir, salamat pala. Hindi ko nakakalimutan yun na pinambigyan mo ako sa cross-enroll. At saka si Sergeant Baladad. Baladad ba yun? O parang related. Baladad. O ganun. Salamat ako sa kanya at pinabigyan niya ako at cross-enroll kay Colonel Ferrer. Thank you, sir. Nang dahil sa iyo, naging officer ako. Kasi kung hindi ako nakapag-advance, 1 year na lang, tapos hindi na ako maka-apply because I already 31 years old. O 30 yata. 30 years old. Tama, kasi March 1 ako nakad. 91. Mag-32 na yata ako sa March 26. Buti na paaga yung card namin. Pero actually, 90 dapat kami October. Kaya nga lang, yung sistema na marami na kaming reserve sa 90. Kung ang regular ay nasa 300 o kaya nasa 200, kami nasa 500 na. Kaya nilampas kami, kaya umabot kami ng kami yata pinakamaharaming class, 135 kami sa class namin, class 32. Kasi na-extend kami ng 6 months. Dahil nga, pinalampas lang yung pinag-graduate lang yung PME 91. Kasi March 3 sila nag-graduate or pamatay may February. March 1 kami. So doon kami kinat. Okay. Balik tayo. So, ROTC. Advanced 43. So, natapos ko ang MS 43, 88 yata. 88. 88 natapos ko ang advance ko. So, may 1 year pa ako. 1 year pa ako pa gala-gala.
Okay. Pero naalala ko, noong 1986 Revolution, 1986, nag-report ako sa 1st Scout Ranger Regiment kasi that is my unit. Nagkakagulo na kasi lahat ng mga pinare-report. So nag-report ako, wala na magtanggap sa akin kasi hindi man daw ako kasali sa roster. Kasi ang roster ko nasa training command. So sabi niya, isambay ka lang. So ang mga junior ko nagtatanong sa akin kung saan tayo papanig. Kasi nagkakagulo na Marami nang napunta ng mga ranger officer sa Camp Crame. Mayroon na nag-report sa Camp Crame kami. Sabi ko, sige, standby na lang tayo dito. So, standby na lang tayo. Standby na lang tayo dito sa headquarters Scout Ranger Regiment. Yung Scout Ranger Regiment headquarters, yun ay ngayon ay Seymour. All compound yan amin yun, maliban yung sa kasi yung sa RCDG ngayon, yan ay 22 IB ang nakakuan or 2 IB. Hindi ko matandaan na, basta may 2. Tapos yung signal. Yan lang yung mga original. Yung RCDG, signal, yung sa likod na yan, Ranger ang may hawak niyan. Ranger ang may hawak niyan. So, diyan kami, nag-aantay kami. Pero alam nyo, para dagdag ko sa medyo ito, sama-sama ang kwento. Sama-sama ang kwento. So, nakikiramdam kami ngayon kasi ang announcement, naka-announce na doon sa Crame. Hindi ko malaman. Si General Ramos ang sabi, okay, mga kasama, atin ang 1st Scout Ranger Regiment. In-announce na. Nandito na si ganito. Si mga officer, mga warrior, mga officer, yung mga karamihan doon, 83, 84. O basta mga ganun. 83 pataas, parang ganun ang mga warrior noon. So, nandoon na. Hindi ko matanda kung sino yun. Kami na sa Ranger. Sabi ko, hindi pa naman Sabi ko sa isip ko, hindi pa naman Yung commander naman, si General Browner, wala namang announcement. Noong that time, panahon na yon, ang natitirang officer na loyal kay President Marcos, si General Bear, General Browner, yun ang natatanda ko. Si General Browner noong that time, siya ang J3 operation ng Unified ng GSQ. Siya yung overall control ng buong Pilipinas. At the same time, siya ang commander ng 1st Scout Ranger Regiment. So, nagpapakiramdaman ngayon, yung Ranger at saka Marines, magkatabi kami. Ranger, Marines. Kaso nga lang, yung kanyon ng Marines nakatutok sa amin, sa Ranger. Iniintay na lang yung signal para bagsakan kami ng kanyon ng Marines. Alam niyo naman, distance ng Marines. More or less, nasa 2 kilometers lang yata, o less than 2 kilometers. So, nakikiramdam kami. Si General Cañes yata, si Commander ng Philippine Army that time sabi niya, kung makikinig lang, kung na-approvean yung order ni request ni General Berke, President President Marcos, na bombahin yung mga tao dyan sa EDSA at saka sa Crame. Magaling sa kanyon yun, according to sa lahat. Magaling sa kanyon si kanyon. Kaya nga kanyonero tawag doon Ang narinig ko na lang na kwento yan Ang gagawin niya, susundin niya. Pero hindi ipapatak niya sa mismong mga tao. Ang gagawin niya, ipuputok niya lang doon sa gitna ng Crame or Aguinaldo kasi wala naman tao doon sa gitna Kaya lang, problema, 500 radius, maapektuhan ka doon. Kung hindi ka man tamaan ng shrapnel, lipong ka dyan. Yung airdrum mo, delikado, masakit. Okay. So, ganun ang gagawin niya. Kasi magaling nga Ipapatak niya sa walang tao. Ang impact na lang ang purpose doon. Siyempre, pag luwapag yung kanyon, sinisigurado ko yung mga civilian magkawalaan sa EDSA. Yung tapang mo doon, mawawala. Kasi pag in-imagine mo, sa ipong mata, pira-piraso ang mangyayari sa katawan mo. So, yun ang papasok sa isip. So, yun ang psychological gagawin ni General Cañes. So, based na kwento na lang yun
So, ganun. So, 1986. So, tuloy ang kwan. So, tapos ang EDSA sa 86. So, ang last talaga na natatandaan ko na talagang sumuporta kay President Marcos Sr. ay ang Marines. Hindi talaga nakuha ang Marines. All other units nakuha. Hindi ko lang alam, hindi ko na ma-recall. Basta ang natatandaan ko, ang Philippine Marines ang naging loyal sa Pangulong Marcos. Kaya nga, sabi nga ni Kwan, doon sa kwento ni General ni Bilor, sino si Bilor? Na siya ang huling pinareport ni Colonel Gringo na sa Kwan. Kasi siya talaga lumaban pro-government. Pero hindi naman siya pinagalitan o ano pa man. Kasi part ng trabaho naman ni Bilor. Kalimutan ang pangalan, mamaya, may recall ko. Okay, so gano'n. Report ako 1986, nag-aaral. So after that, balik uli. Mga maraming series of kodita, wala na, hindi ko na pinakailaman. Kasi, ang nangyari, so natapos ako ng ROTC. After my college graduation, 88 na ako nag-graduate yata ng college pala. So, mayroon pa ako remaining 1 year, 88. Ako nag-graduate ng college. Pagkatapos rin ng ROTC ko. So, may remaining 1 year. Inubos ko talaga yung 1 year. Sa 89, ako nag-report na ng tapos ng school year. So much for that. Pinagsama ko ngayon yung military life ko at saka yung buhay ko bilang isang sibilyan sa pag-aaral. Okay, ang kasunod na ikikwento ko dyan, yung magiging officer na ako. Magiging officer ako. At hiwalay ko yung kwento ko, yung mga karanasan ko bilang officer sa Samar. Kasi doon ko lahat na nakita ang bilang isang warrior sa Samar, bilang isang tenyente. Kasi nung mapunta na ako sa Central Luzon, senior captain na ako noon. So, kulang na yung kalukuhan. Kasi senior captain na. Pero nung segunda kamuti ko hanggang kapitan, ang marami tayong kalukuhan na kwento. Samot-saring kwento. Doon ko nagamit yung train ko as special forces. Doon ko nagamit yung bilang isang special forces. Doon ako ay nasa scout ranger na bilang scout ranger. Hindi ako nakatapos sa scout ranger, kaya special forces lang yung akin natapos. Okay. Hindi ko na-apply doon bilang isang EP rin. Kasi siyempre, EP, tagasunod ka lang naman eh. So, hindi mo rin magamit ang pagka-special force. At saka, maiksi lang yung duty, combat duty doon sa ranger. Yung sa ranger battalion lang, yung sa mountain battalion, what I mean. So, sa sunod na kabanata ko, yun ang ikikwento ko sa inyo. Para makita nyo kung ano bang naging makabayan ba ako, naging luko-luko ba ako, o nagiging masigasig ako sa trabaho. Yun ang isusunod ko. Maraming salamat sa mga nagsusubaybay sa akin. Please subscribe and share and like my vlogs para naman sa susunod kasi nagmo-monitor lang ako sa ating bayan. At kung kinakailang manawagan tayo, manawagan. So, nag-observe lang ako. At sabi ko nga, dito ko na itataya ang buhay ko. Nagserbisyo ako sa gobyerno mula 14 anyos and now 63 years old na ako. Tuloy pa rin ako pagbibigay serbisyo sa ating gobyerno. Dahil nga lang, sa edad ko na ito, ang kailangan na lang, theoretical and by way of vlogging. Diba? So, para at least makashare ako sa mga experiences na hindi nyo naabutan ng panahon na yun. Yun yung tamang balikan natin. Salamat!